matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hindi maitatanggi ng Papa Dudut Stories ang isa sa mga pinakikinggang programa dahil sa kakaiba nitong tema at sadya talagang nakakainganyo. Lahat ng istoryang tinatampok ninyo ay kapupulutan ng aral. Kaya isa ko sa mga madalas makinig sa inyo. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako bilang si Arnel. Isang Caviteño na mula pa sa Maragondon. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang aking istorya ng pag-ibig na kamakailan lang nangyari kaya masasabi ko na fresh pa ito. Ako po ang tipo ng lalaking mahiyain, kaya sa edad ko noon na 25 ay wala pa akong nagiging girlfriend. Nag-concentrate muna kasi ako noon sa pag-aaral ko. Kasi noong mga panahong yon ay natigil kami ni Ate Elise sa pag-aaral ng matagal na panahon. At dahil sa porsigido ako mag-aral noon, ay hindi ko na naasikaso ang buhay pag-ibig ko. Bukod sa may aaminin din ako sa iyo, Papa Dudut, mukhang pinanganak kasi akong torpe. Pero sa pagtanda ko ay unti-unti ring nawawala ang pagiging torpe ko at natututo na rin ako noon na manligaw. At isa sa mga babaeng nagustuhan ko noon ay si Kyra. Mukhang napaparami ka na ng inom ha. Ano, kaya mo pa ba? Tanong sa akin ang aking tomboy na kapatid na si Elise. Oo naman Ate Elise. Pati ba yatang dibdib ko? Response ko naman sa kanya habang hindi kinakikitaan ng kalasingan. Ate, kumusta naman yung pag-aaral mo sa syudad ha? Curious na week ako sa kanya. Ayun, okay naman. Pero alam mo ba, masaya doon. Hindi ka mabubugnot kasi kahit saan ka magpunta marami kang mapagkakabalahan. Kwento niya sa akin. Talaga? Ano naman yung mga pinagkakabalahan doon? Naku, curious ko pang tanong sa kanya. Marami. May mga bars at disco doon kung saan ay pwede kang uminom at sumayaw hanggat gusto mo. Marami din ang mga malls doon kung saan ay pwede kang magliwaliw. Marami din ang mga sinehan doon. Naku, hindi ka mabubugnot sa syudad. Sabik na kwento ng kapatid ko sa akin. Parang gusto ko nang pumunta sa syudad ha. Nakukumbinsing sabi ko sa kanya. Ate Elise, kumusta naman yung mga babae sa Maynila? Alam mo ba maraming magaganda at sexy babae doon? Pagmamalaki pa niya. At karamihan sa kanila ay madaling makuha. Biruin mo, marami akong nakasiping doon. At lahat yun puro tiwai lang. Nung mga panahong yun ay virgin pa ako at hindi pa ako nagkakaroon ng seryosong girlfriend. Kaya hindi ko maiwasang ma-excite sa mga kinikwento ni Ate Elise sa akin. Naku, grabe ka naman ate. Pero mukhang masaya yun sabi ko. Alam mo ba? Habang naroon ako marami akong naging syota. Madali ko silang napapasagot kasi syempre alam mo na, magandang lalaki ako Kindatang ko lang sila bumibigay na agad sila.
Pagmamalaki pa niya. Ibang klase ka talaga ate. Ikaw nang chick boy. Namamangha kong sabi sa kanya. Kaya ikaw, sumama ka na sa akin sa Maynila. Para naman mabinyagan ka na. Hindi magiging ganap ang pagkalalaki mo kung hindi ka mabibinyagan ng isang maganda at sexy na babae. Pangungumbinsi pa sa akin ng kapatid ko. Ate, sa mga naging syota mo naranasan mo na bang umibig? Seryoso ko namang tanong sa kanya kinalaunan. Natawa na lamang siya sa kanyang narinig mula sa akin. Ako? Umibig? Naku, hindi pa ako nadadapuan ng nakakamatay na sakit na yon. Wika niya. Bakit ikaw ba? Naranasan mo na bang umibig? Oo ate, naranasan ko na at hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin. Nahihiya kong pag-amin sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Ate Elise sa akin. Talaga? At sino namang maswerteng babae yan ha? Curious niyang tanong. Ate, Kairang pangalan niya. Maganda siya, maputi, makinis, ang balat, sexy. Naku, siya na yata yung pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. At saka isa rin sa mga nagustuhan ko kay Kyra napaka-mainhin niya. Para bang hindi makabasag ng pinggan, kwento ko. Sa madaling salita virgin pa siya. Wow! Parang lalo ako na-excite ha. Gusto kong makita yung bagong babaeng dinidigahan mo, sabik niyang sabi sa akin. Ay, heto Ate Elise meron akong litrato niya sa wallet ko. Tingnan mo. Pagkatapos noon ay pinakita ko nga sa kanya ang litrato ng prospect girlfriend ko. Maganda nga. Naku Arnel, bilib na ako sa panlasa mo. Hindi maipinta noon ang excitement sa mukha ni Ate Elise. Teka, ibig sabihin ba niyan kayo na? Ate, naliligaw pa lang ako sa kanya. Sagot ko. Ganon? Pero sa palagay mo naman may pag-asa ka sa kanya? Tanong niya. Agad naman akong sumagot. Oo naman, kaya nga agresibo ako sa panliligaw Malakas noon ang kumpiyansa ko na mapapa-oo ko si Kyra. Naku, good luck na lang sa panliligaw mo ha. Pero Arnel, alam mo ba? Kung matinik kang lalaki, wala nang ligaw-ligaw. Aakyatin ko na agad siya sa kwarto niya. Nagulat naman ako sa sinabing yon ng kapatid ko. Aba ate, balak mo pa yatang gayahin si Lolo Tano. Pwede yun Arnel. Akyatin mo si Kyra sa kwarto niya. Total naman karamihan sa mga bahay dito walang grill ang mga bintana kaya doon ka dumaan. Pakakasalan mo naman siya hindi ba? Tumango naman ako bilang sagot sa aking kapatid. Oo ate, si Kyra ang gusto kong pakasalan. Paniniguro ko pa sa kanya. Kung ganun pala di mabuti. Naku, akyatin mo na yung Kyra na yan. Sige Kat, kapag nagpatumpik-tumpik ka pa baka maunahan ka pa ng iba. Babala pa niya sa akin. Papadudot ng mga panahong yon sobrang malakas ang tama ko kay Kyra. Kaya hindi na ako nahiyapang manligaw sa kanya. Ginawa ko rin ang lahat upang mapalapit kami sa isa't isa. Pero aaminin kong sobra din akong nahihirapan dahil walang kasiguraduhan na mapapasagot ko nga siya. Pumasok na rin sa isipan ko na akyatin na nga si Kyra tulad ng pinayo sa akin ni Ate Elise. At saka normal lang na ginagawa yun ng mga lalaki sa baryo namin. Pero papadudot na naig pa rin ang pagiging maginoo ko. At nirerespeto ko pa rin si Kyra. Samantala, isang araw ay naisipan ko ulit na dumalaw sa bahay ni Kyra para muling umakyat ng ligaw. Pero ang una kong nadatnan doon ay ang kapatid niyang si Chona na equally maganda rin naman tulad ng kanyang kapatid. Mukhang bihis na bihis ka ulit At saka may dala ka pang bulaklak. Naku, mukhang alam ko na kung anong sadya mo rito. Sabi niya sa akin habang pinatuloy ako sa kanilang bahay. O Chona, manliligaw ulit ako sa kapatid mo. Proud kong sabi sa kanya. Sanay na ako sa inyong mga lalaki. Basta kapag may bumisitang lalaki sa bahay tiyak na manliligaw lang yan kay Kyra.
Ewan ko ba sa inyo kung ano bang nakita nyo sa kanya? Natatawa niyang sabi. Mamayang kaunti ay narinig kong kumanta si Kyra habang nasa kwarto nila sa second floor. Mukhang masaya si Kyra ngayon ha. Kung babasihin sa pagkanta niya, wika ko. Yang si Kyra, Arnel, kapag kumanta yan kahit sintonado masaya yan. Matakot ka kapag sa isang araw hindi kumanta yan. Naku, tiyak na may problema ang babaeng yan. Inform niya sa akin. Arnel, napapansin ko na mukhang gumagwapo ka ngayon ha. Puri pa niya. Napangiti naman ako at medyo na-conscious. Ikaw naman, Chona, nang bola ka pa sabi ko. Pero biro, Arnel, mas mistiso at mas gwapo ka di hamak sa ate Elise mo. Nanuknuka ng pagiging babaero, sabi pa ni Chona sa akin. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Marami kasing nagsasabi na tall, dark and handsome si ate Elise samantalang ako, hindi ako masyadong pansinin. Seryoso ka? Hindi ako makapaniwala noong sandaling yon. Oo naman, never ako nagsinungaling, wika ni Chona. Kung sabagay, naalala ko nga pala si Chona na prangka at numero 1 pintasera ang babaeng yon. Hindi siya mahilig sa sugarcoating. Pagpangit ka sa paningin niya ay dederechahin ka niya. Salamat naman at nagwapuhan ka sa akin, sabi ko na lamang sa kanya. Mamayang kaunti ay bumaba na si Kyra at sinalubong ako. Agad ko namang inabot sa kanya ang mga dala-dala kong regalo. Habang si Chona naman ay umalis na para magluto sa kusina. Pero habang nagkwekwentuhan kami ni Kyra, ay panay ang kanta niya ng Kung Ako Na Lang Sana at Chinito. Naisip ko tuloy na baka patungkol sa akin yung kinakanta ni Chona since Chinito ako at may naririnig akong chismis dati na may crush daw si Chona sa akin. Kyra, pagpasensyahan mo na kung halos araw-araw kong nagpupunta sa bahay niyo ha. Nahihiya kong sabi sa aking nililigawan. Naku, wala yun, nakangiting wika niya sa akin. Malakas kasi ang kabog ng dibdib ko sa iyo, Kyra. Kaya heto ako, patuloy kang sinusuyo. Umaasa rin ako na isang araw makukuha ko na rin ang matamis mong oo, ang sabi ko. Matagal lang inabot bago nag-respond si Kyra sa sinabi ko sa kanya. Arnel, sorry ha, pero tatapatin na kita. Hindi pa ako handang makipag-boyfriend sa ngayon. Pero huwag kang mag-alala at malaki pa rin ang posibilidad na mapa-oo mo ako kasi nakita ko naman ang mga efforts mo. Pero yun nga lang hindi pa sa ngayon. Nalungkot naman ako sa aking narinig pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Okay lang yun, Kyra, naiintindihan ko. Pero hindi pa rin ako titigil sa panunuyo ko sa'yo. Alam ko na makakamit ko rin ang matagal ko nang pinakahihintay. Sabi ko na lamang sa kanya. Papadudot, hindi pa rin ako sumuko noon kay Kyra at patuloy pa rin ako sa panliligaw. Mas lalo ako naging agresibo at ibinuhos ko ang lahat para lamang mapasagot ko ang babaeng sinisinta ko. Pero hindi ko akalain na isang gabi ay may matutuklasan ako kay Kyra na siyang muntik nang nagpabigat ng dibdib ko. Ay naku nga pala. Napapansin ko sa pagdaan ng araw mas lalo kang nagiging agresibo sa panliligaw kay Kyra ha. Naku, maganda yan. Alam mo nakukutuban ko na malapit mo nang mapasagot ang kapatid ko. Obserba ni Chona. Natuwa naman ako sa aking narinig. Naku, dahil dyan sa sinabi mo mas lalo akong nabuhayan ng loob. Kaya huwag kang susuko sa kapatid ko. Hard to get lang talaga yang si Kyra. Natatawang wika niya patungkol sa kanyang kapatid. Ikaw, Chona, bakit wala akong nababalitaan na boyfriend mo? Curious ko namang tanong sa kanya. Napansin kong tila lumungkot ang ekspresyon ni Chona. Hindi pa ako handa sa pakikipagrelasyon, tugon niya. Ganon? O baka naman walang nagtatangka sa'yo? Biro ko pa sa kanya. Natawa naman siya sa joke ko.
Sira ka talaga. Anong akala mo sa akin, pangit? Marami kaya nanliligaw sa akin, oh. Kaso hindi ko lang sila ini-entertain. Kasi nga di ba, wala pa sa plano ko yon. Nag-i-enjoy pa ako sa pagiging single. Katwiran pa niya sa akin. Alam ko naman yun eh. Maganda ka tulad ng kapatid mo kaya malabong walang manligaw sa'yo. Puri ko sa kanya. Nag-blush naman si Chona sa sinabi ko. Maganda ba talaga ako? Oo naman, Chona. Bakit, wala ka bang tiwala sa itsura mo? Agad naman siyang sumagot sa katanungan ko. Hindi naman sa ganun. Ikaw bukod sa maganda, ano pa yung nakikita mo sa akin? Paki-describe nga. Bukod sa maganda ka mabait ka rin. Masipag at saka masayang kasama. Basta marami kang katangian na angat sa iba. Sagot ko. Kahit kay Kyra? Nanunubok niyang tanong sa akin. Oo naman. Sagot ko. Bakit sa kanya ka nagkagusto? Imbis na sa akin. Diretsa niyang sabi sa akin. Hindi naman ako nakasagot kaagad kasi napaisip din ako. Kung sa pananaw ko ay lamang pala si Chona kesa kay Kyra, bakit nga ba si Kyra ang nililigawan ko? Pero biglang nag-interrupt ang kwentuhan namin nang matanaw kong may lumalabas na lalaki sa bintana ng kwarto ni Kyra. Nang makita yun ni Chona, inakala niyang akyat bahay pero ako ay ibang naramdaman ko ng sandaling yon. May umakyat ng ligaw kay Kyra ng gabing yon, as in literal na akyat sa bahay. At malaki ang posibilidad na nakuha nito ang babaeng nililigawan ko. Mabilis kaming tumakbo ni Chona para kumprontahin ang akyat bahay. Pero laking gulat ko na si Ate Elise pala yun. Tapos ay nakita ko si Kyra sa itaas ng bintana na dumungaw na nakatapis ng tuwalya. Ibig sabihin, may nangyaring pagsisiping sa kanilang dalawa. Dahil sa sobrang galit ko ay sinuntok ko si Ate Elise. Agad namang umawat si Chona. And later on ay pati na rin si Kyra na kabababa at kabibihis lang noon. Hayop ka, ate. Pinagkatiwalaan pa naman kita. Yun pala, aahasin mo lang pala ako. At ikaw, Kyra, minahal kita. Nag-effort ako sa panliligaw ko sa'yo. Umasa ako na isang araw ay sasagutin mo rin ako, pero ano ito? Pinaasa mo lang ako. Ang sama ninyong dalawa. Galit na wika ko sa kanya. Hindi naman kumibo noon si Ate Elise dahil sa sobrang guilt. Arnel, patawarin mo kami ni Elise. Pero nagmamahalan kaming dalawa. Wika naman ni Kyra sa akin. Huwag kang mag-alala, Kyra. Wala akong karapatang magalit sa iyo kasi manliligaw mo lang ako. Ang sabi ko sa kanya. Pagkatapos ay bumaling ako sa aking kapatid. At ikaw, Ate Elise, traitor ka. Hindi kita mapapatawad. Pagkatapos noon, Papa Dudut ay patakbo akong lumayo sa kanila. Hinabol naman ako ni Chona at Ate Elise. Arnel, pakiusap, tama na. Huwag ka nang umiyak. Pag-aalo sa akin ni Chona. Nanatili lamang nakatayo noon si Ate Elise sa akin. Hindi siya makakibo dahil sa sobrang guilt sa ginawa niya sa akin. Sige, talo na ako. Ikaw, Ate Elise, pinagsisisihan ko na ikaw pa ang naging kapatid ko. Kinasusok lamang kita. Tandaan mo yan. Magsama kayo ng babaeng yon. Galit na wika ko kay Ate Elise ng gabing yon. Papa Dudut, sobra akong nasaktan noon sa natuklasan ko kay Kyra. Masama talaga ang loob ko dahil ang naging kaagaw ko pa noon sa puso niya ay ang sarili ko pang kapatid. Doon ay hindi ko na pinansin si Ate Elise at wala kaming kibuan dahil na rin sa sama ng loob ko sa kanya. Samantala sa bawat sakit na nararamdaman ko ay naging kasakasama ko si Chona. Ang kaibigan ko at kapatid ni Kyra. Siya ang tumulong sa akin para makalimutan ko si Kyra at hindi naman nabigo si Chona. Dahil ilang linggo lamang ang lumipas ay naka-move on na rin ako. Kaya sobra ako nagpasalamat kay Chona
dahil sa paglalaan niya ng oras sa akin, lalo na sa mga araw na kailangan ko ng masasandalan. Papa Dudut, si Chona ang naging kasakasama ko sa pag-move on. Madalas kaming magkwentuhan at lumalabas pa para kumain at magsimba. At sa bawat araw ang dumadaan ay lalong tumitibay ang pagkakaibigan naming dalawa. Ano, nakamove on ka na ba? Tanong ni Chona sa akin habang kumakain kami ng isang pizza sa isang fast food chain. Hindi pa, Chona. Pero alam kong makakalimutan ko rin siya. Sabi ko sa kanya. Next time kasi, huwag mong ibigay ang lahat. Magtira ka ng para sa sarili mo. Payo niya sa akin. Pero tandaan mo na huwag ka pa rin matakot na magmahal. Isipin mo na lang na hindi si Kyra ang nakatakda para sa'yo. Kumusta naman kayo ni ate mo? Ayun, di pa rin kami nag-uusap. Di kami nagbabatian ngayon. Malungkot kong sagot sa kanya. Nakaramdam naman ang kaunting disappointment si Chona sa kasalukuyang status namin ni Ate Elise. Arnel, hindi nyo dapat pag-awayan ng isang babae. Alam mo, kahit na nasaktan ka pa ni Elise, mananaig pa rin sa inyo, dapat nang magpatawad sa isa't isa. Kasi magkadugo kayo. Blood is thicker than water, ika nga, di ba? Mapapatawad ko rin si Ate Elise pero hindi pa sa ngayon. Masakit para sa akin yung ginawa niyang pagtatraidor. Pinagkatiwalaan ko pa naman siya. Sinabi ko pa naman sa kanya yung panliligaw ko. Hindi ko naman nakalain na gagamitin yun ni Ate Elise laban sa akin, no? Paliwanag ko sa kanya. Nga pala, wala ka bang alam kung saan lugar dinala ng Ate Elise mo si Kyra? Nag-aalala niyang tanong tungkol sa kapatid niya. Hindi ko alam wala akong ideya. Desisyon nilang magtanan kaya bahala sila sa buhay nila. Maski ako rin kasi Papa Dudut, wala akong ideya. Pero may kutob ako na dinala ni Ate Elise si Kyra sa Maynila, hindi ko lang sure. May ba tayo? Nabalitaan ko pala na binasid mo pala si Entoy ha? Weak ako kay Chona makalipas ng ilang minutong katahimikan. Oo, hindi ko siya type. Sagot niya sa akin sabay tawa. Marami ka nang binabasid na manliligaw ha. Naku Chona, baka tumandang dalaga ka niyan. Pag-aalala ko sa kanya. Naku, wala akong pakialam kahit na tumandang dalaga pa ako. Pero alam mo Arnel, tumitibok din ang puso ko. Napatingin naman ako kay Chona sa sinabi niyang yon. Talaga? At sino naman ang lucky boy na yan? Teka, hulaan ko si Julius. Si Yael. Teka, baka naman si Donnie. Inisa-isa ko lahat ng gwapong lalaki sa lugar namin dahil alam kong sa gwapo lang magkakagusto si Chona. None of the above. Sagot niya sa akin. Teka, ako ba yung tinutukoy mo? Diretsang tanong ko sa kanya. Actually, matagal ko na rin namang ramdam na may gusto siya sa akin. Yun nga lang, tungkol sa feelings ko ay hindi pa gaano kasolid ang pagkagusto ko kay Chona. Samantala, nag-blush lamang si Chona sa aking sinabi. Pero hindi ko yon sineryoso at tumawa lamang ako ng malakas. Uy, biro lang. Huwag kang magalit sa akin. Natawa lang din si Chona sa sinabi ko. Pero alam mo Chona, swerte ang magiging boyfriend mo. Kasi mabait ka naman at saka wife material ka. Hindi sa kinukumpara kita sa kapatid mo pero si Kyra, siya kasi yung tipo ng babaeng panandalian lamang. Alam mo na, past time, hindi katulad mo na pang matagalan. Sabi ko sa kanya. Talaga? Kaya ikaw buksan mo na ang puso mo. Huwag ka nang pihikan, sayang naman kung hindi ka mag-aasawa. Kung may gusto kang lalaki, pero nuknukan ng torpe at masyadong manhid, gumawa ka ng first move. Payo ko pa sa kanya. Papa Dudut, naging open kami ni Chona sa isa't isa.
nagsasabihan kami ng mga problema at nagtutulungan na rin. At dahil sa sobrang closeness naming dalawa ay unti-unti nang nahulog ang loob ko sa kanya. Nagsimula na rin akong manligaw, Papa Dudut. At yun nga, doon na nagsimula ang sweetness naming dalawa. Dumaan ang mga araw at doon ko nakumpirma na mahal ko na siya. Kaya lalo akong nagpursige sa panliligaw. Papa Dudut, talagang binigay ko ang lahat kay Chona. Dahil deserve niya yon. Pinakita ko sa kanya na sincero ako at malinis ang hangarin ko sa kanya. Kaya naman hindi naglaon ay dumating din ang araw na aking pinakahihintay. Nabalitaan ko na nagkabati na raw kayo ng ate Elis mo. Tanong sa akin ni Chona nang minsang dalawin ko siya sa kanyang bahay. At yun nga, ikinuwento ko na sa kanyang naging pagkikita namin ng ate ko sa palengke. O Chona, nagkapatawaran na kami. Nakita ko naman sa kanya na sincero siya sa mga paghingi ng tawad sa akin . At saka nakita ko naman na mukhang mahal niya si Kyra. Kaya hindi na rin ako nagalit sa kanya. Siya nga pala, how's your day naman, my beautiful princess? Pa-cute na kumusta ko sa kanya. Ay nako, masayang-masaya ako ngayon. Basta parang gusto kong tumambling ngayon. May halong excitement na sagot niya sa akin. Chona, kumusta naman yung status ng panliligaw ko sa'yo? Ano, may progreso ba? Nahihiya kong tanong sa kanya. Sabihin na nating may progreso. Sinasagot na kasi kita ng oo. Masayang balita niya sa akin. Hindi naman ako makapaniwala noon sa aking narinig. Ha, talaga? Napangisi naman si Chona at hindi makapaniwala. Oo, Chona. Para ako nananaginip sa totoo lang. Papa Dudut, para na akong lumulutang noon sa alapaap. Ngunit binasag niya ang panaginip ko. Sira joke lang yun. Biro niya sa akin sabay tawa. Nung una na-disappoint talaga ako kasi inaakala ko talaga na joke lang yon. Pero nang titigan ko si Chona at ngumisay na pagtanto kong pinagtitripan lang niya ako para asarin. Ikaw ha Chona, pinagtitripan mo na naman ako. Baka gusto mo harutin ulit kita dyan. Natatawa kong sabi sa kanya. Pero biro, sinasagot na talaga kita. Pagkaklaro niya sa akin. Thank you Chona, pakis nga sa prinsesa ko. Request ko sa kanya. Aba, sinagot lang kita. Tapos may pag-take advantage agad. Natatawa niyang sabi sa akin. Pero sige na nga, magpapakipot pa ba ako? O ayan na. Siya na mismo ang humalik sa akin sa labi. It was a very dreamy and passionate kiss. Hindi ko talaga akalain noon na may girlfriend na ako at maganda pa. Alam mo, heto na siguro ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Thank you Chona. Paglalambing ko pa sa kanya. Kung ikaw, huwag ka mag-iinarte na parang katapusan na ng mundo sa'yo. Isipin mo na kapag may nawala sa'yo ay may darating sa buhay mo na mas better. Kaysa doon sa nawala sa'yo. Sabi naman niya sa akin. Sumang-ayon naman ako doon. Oo nga nawala man sa akin si Kyra dumating ka naman sa buhay ko. At masasabi kong hindi ako nagkamali sa pagpili ko sa'yo kasi para sa akin, mas better ka kaysa sa nawala sa akin. I love you Chona. Papa Dudut. At yun na nga, naging kami ni Chona. Naku, sobrang saya naming dalawa nang maging kami. Doon namin napagtanto na hindi kami nagkamali ng desisyon na pumasok sa isang relasyon dahil masaya kami sa isa't isa. Sa ngayon ay patuloy pa rin kami sa pagmamahalan at kahit na ilang buwan pa lamang kami ay alam na namin kami na ang tinadhana para sa isa't isa. O maaring masyadong maaga para sabihin ko ito. Pero kami na mismo ni Chona. Nararamdaman namin na panghabang buhay na ang pagmamahala namin. At sa bawat araw na dumaraan, palagi kaming nagdarasal sa Diyos na sana'y huwag niya kaming pabayaan at mas lalong tumibay pa ang pagmamahalan namin ni Chona. Kahit na marami pang pagsubok ang dumating sa relasyon namin. Papa Dudut,
Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po'y magustuhan ninyo ang simpleng istorya namin ng pag-ibig ni Chona. Huwag kang mag-alala at 1 o 2 taon mula ngayon ay susulat muli ako sa Papa Dudut Stories para sa part 2 ng aming istorya ni Chona. Muli ay maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Arnel. Alam po ninyo, bagamat nasa makabagong panahon na tayo, mahalaga pa rin ang pagiging maginoo ng isang lalaki sa isang babae. Respeto ang pinag-uusapan dito. Every woman deserves respect. Hanga tayo kay Arnel kasi kahit nauso sa kanilang baryo ang akyat ligaw, ay nagdesisyon pa rin siya na ihayag kay Chona ang kanyang pagmamahal sa isang acceptable na paraan. Ipinakita niya sa atin na mataas ang respeto niya sa mga babae, lalo na kay Chona. At palagi nating tatandaan na isa sa ingredients ng isang masaya at matatag na pagmamahalan ay ang paggalang sa iyong sinisinta. Kaya masasabi nating maswerte si Chona dahil nakatagpo siya ng isang lalaking katulad ni Arnel. Muli maraming salamat sa iyo, Arnel, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Congratulations sa inyo ni Chona. At wish namin na sana'y tumagal pa ang inyong relasyon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.